ang... Ako'y natatawa lang dahil lahat ng mabasang silanganan nga, pinakapit sa sarili niya. Kaya, ibong mandadagit daw siya sa kanyang hinagap, Brother Joseph. Pero ito, pinangalanan ng Diyos eh. Si Ciro nga ito, ikang gagawa ng siya'y aking pastor, isasagawa ang lahat kong kaligayahan. At magtatrabaho siya sa Jerusalem. Yun nga ang nakalapat doon sa hula sa 45 ito eh. Di ba 46 yung ibong mandaragit na yan, ano? Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ano sabi? Malayong lupain kasi malayo ang lupain ni Ciro, Persia yun eh. Di ba? Hindi naman siya taga Jerusalem. Pero ang kanyang trabaho magkakaroon ng epekto sa Jerusalem dahil kakasangkapanin siya ng Diyos para madala yung mga nabibihag na mga Israelita malapit uli sa Diyos, kapatid na Josel, no? At aking nilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon ang aking pagliligtas, hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian, ang sabi ng Panginoon. Ayan. Ngayon, ganito kapatid na Josel, ano? Ang striking dyan, yung salitang silanganan eh. Doon sila kasi nagbabatay eh. Puntahan natin itong sa silanganan ito, kung anong gagawin ito. Pakinggan nyo, basahin natin sa 41, 25. Pakinggan nyo mga kababayan. May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating. Mula sa sikatan ng araw, ay tumatawag siya sa aking pangalan. At siya'y paroroon sa mga pinuno na parang simyento, at para nang magpapalayok na yumuyurak ng putik na malagkit. Benjay. Sinong nagpahayag noon mula ng pasimula upang aming maalaman? At ng una upang aming masabi siya'y matuwid? Oo, walang magpahayag. Oo, walang magpakita. Oo, walang duminig ng inyong mga salita. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila. At ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Ayun. Kaya, alam mo, ang trabaho niyang ibong mandaragit na yan, na tinatawag mula sa silanganan, ano, sa Jerusalem, mag-uumpisa, kapatid na Josel, kapatid na Luz. Ano? Yan naganap nga kay Haring Ciro ng Persia, kapatid na Josel. Yung deliverance na kinasangkapan siya ng Diyos. Ngayon, ganito, nagdadala yan ng mabuting balita mula sa silanganan at iyan ay magdadala ng mabuting balita. Ang kanyang trabaho magmumula sa Israel. Di ba? Opo. Ano mo na lang, i-apply mo na lang, Brother Josel, sa reality. Si Manalo ba nakapunta kahit kailan sa Israel? Never. Na nangaral? Hindi po. Na inilapit yung mga Israelita sa katwiran? Hindi po. Nagpunta siya sa Amerika, nag-aral siya sa eskwelahan ng ibang relihiyong protestante. Iyon ang sabi nila sa kanilang pasugo. Oo. Hindi tayo may paratang nun, ano? Pero hindi naman nilagay kung anong eskwela yon. Drawing lang yata yun eh. Kung mag-aral po siya, Brother Eli, pastor na siya sa kanila. Oo, 1918 yun eh, di ba? 1919, to be exact. 1919. Opo. 1914 siya. 1918 siya pinatungan ng kamay ng mga protestante eh. Para maging pastor at tagapamahala ng iglesia ng demonyo. Ay, ng iglesia nila, di ba? Opo, Brother Eli. Ganun Ngayon, 1919, nagpunta siya sa Amerika raw para mag-aral, di ba? Kaya masasabi natin, paano siya yung ibong mandaragit? Hindi man siya nakarating sa Israel. Ang trabaho ng ibong mandaragit sa Israel. Yung ibong mandaragit manggagaling sa silanganan. Tapos, magtatrabaho sa Israel, ilalapit yung mga tao sa katwiran dahil sa daladala niyang magandang balita. Actually, Brother Josel,
ang isang katuparan nito bukod kay Ciro, kasi sa Biblia, yung prophecy, kung minsan may mga dual na, dual fulfillment eh. Mhm. Kagaya ng prophecy sa magiging anak ni David. Partially, natupad yung prophecy kay Solomon. Opo. Pero wholly, yung ganap na katuparan noon, natupad sa ating Panginoong Hesus. Ganon din naman yung prophecy na yan. Partly yan, natupad yan kay Ciro, no? Na hari ng Persia. Pero naganap din yan ayon sa Biblia, kapatid na Josel, yung ibang propesya na yan sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung pagdadala ng mabuting balita sa Jerusalem, Mhm. sa Israel, yung tunay na magandang balita na siya nangang ebanghelyo, ang nagpangaral niyan sa Israel, ang ating Panginoon Kristo. Mhm. At si Kristo talagang maitutulad talaga sa ibong mandadagit na dinadagit yung mga tao, tapos dinadala sa katwiran. Siya ang naglalapit sa katwiran eh. Kasi yung sinasabi nun sa Isaiah 46:11, ilalapit niya yung mga tao sa Katwiran. katwiran eh. Basahin natin nga uli yan, Sister Luz. Sa 46:11, Hmm. na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan. Anong gagawin yan? Sa 13. Aking inilalapit ang aking katuwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ayan, maliwanag na ilalapit niya yung kanyang ang kaluwalhatian sa katwiran ay yung kanyang katwiran sa Israel, Opo. Yung mga Israelita ilalapit sa katwiran. Naganap yan sa unang pagkaganapan niyan ay naganap yung trabaho ng ibong mandaragit kay Ciro na hari ng Persia. Mhm. Tignan mo man, Sister Lu, sa mapa, Opo. yung Persia nasa silangan ng Israel yun eh. Mhm. Yung Persia in the east of Jerusalem, in the east of Israel. Doon ang galing si Ciro. Tinawag mula siya para ilapit yung mga anak ng Diyos na nangangalat doon sa katwiran at mabalik sa Jerusalem, Opo. Tapos, isang katuparan nito ay ang ating Panginoon Kristo na siyang naglapit naman ng mga Israelita sa katwiran na ang ating Panginoong Kristo rin ay kung titignan mo sa Biblia, siyang instrumental sa paglalapit naman ng mga Israelita sa katwiran ng kanyang panahon. Pakinggan nyo dun sa sa Epeso, Brother Willie, Opo, sabi po sa 2 Oo. Efeso. Ito po ang ating mababasa na nakasulat sa talatang 13. Tatapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ayun, ang sabi, siya ang ating kapayapaan, si Kristo tinutukoy, Opo. Tapos, alalahanin niyo ang wika, kayo nung mga hintil sa 11, binasa mo na? 2:13 po, Brother Eli. Yung 11 muna. Sabi po, sige, pakibasa. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hentil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ayun, si Kristo, na siya ang ating kapayapaan. Sapagkat siya ang ating Si kapayapaan. Kristo yan, yung pagkakalapit, kapatid na Josel, Oho. sa katwiran naman, sa panahong Kristiyano, sa panahon ng mga Israelitang panahong Kristiyano, si Kristo naman ang gumawa nun. Pero originally, alam mo si Ciro, instrumento ng Diyos, para ang Israelita na nalalayo na sa katwiran, ng panahong hari siya ng Persia, ginawa ni Ciro yon, kapatid na Josel,